Alright mga brothers, welcome again sa ating walk around review. Ngayon naman mga brothers, iikutan natin ang bagong sport scooter ng FKM. Ito nga yung Pyro 175. Kaya let's fire it up! Get ready. Drop the beat. Okay mga brothers, as usual, body design nitong Pyro 175. So isa nga itong sport scooter. Makikita nyo naman na agresibo ang kanyang datingan. Matutulis at mga sharp na fairings design. At by the way mga brothers, meron nga pala itong apat na kulay. Itong nasa harap natin ngayon is a gloss black finish. And then, meron tayo ditong sporty decals na gloss white. Ganda rin mga brothers. After nyan, meron naman tayo ditong gloss red. Same din ang decals kung ano yung meron dun sa white. At yung iikutan natin mga brothers, eto nga ang gloss gray. No? Para siyang gunpowder gray or navy gray. No? Comment nyo nga mga brothers kung ano yung mga kulay na paborito nyo o kung sunada nyo dito sa bagong sports scooter ng FKM. Ayan nga yung Pyro 175. So simple lang yung decal works dito na ginawa ng FKM. Meron lang sila ritong sticker ng FKM and then yung Pyro 175. Pero doon sa pinakita ko kanina na ibang kulay which is yung red at saka white, may pagka-something na sporty look yun. Ito kasi para siyang sporty elegant naman yung dating sa akin. Ganda talaga pag gloss, pag naaarawan, ayan nag-highlights yung body niya. Okay. So ito yung kanyang side profile mga brothers. Ang ganda naman, wala akong masasabi sa pagiging sporty look nito. Meron tayo ritong solid na plastic na grab bar. And then, ang kanilang assembly rito, makakita naman natin o nakikita ko naman na quality naman at pumasa talaga. Walang maluwag na fairings, intact lahat. At dumaan naman sa masusing proseso pag binubuo nila yung mga motor nila rito. I like this one. And then dito, tas nakakonect ito. Yung mga matutulis niya, na kanto. Running board natin dito, meron tayo ritong plain matte black lang. At ang ating mattings dito, makapal naman ng rubber. Ayan. Ayan, didikit na lang, natanggal lang kasi tinapakan ko kanina. Ang ating tapakan ng pillion, okay naman. Natin, ayan, nagkiklik pa siya. Aluminum made na yan. Meron tayo rito muffler. Ang heat guard niya, tinabanan na rin ang buong muffler which is good para sa safety ng ating mga sasakay. Alright, yun. Maganda yung side profile niya, sporty look. Dito kaya sa harap. Oh my God, mas maganda rito. Sungit. Di ba? Ayan ang ganda, matulis yung dating niya rito. Pagdating dito, meron tayong B-shape dito na hulmahan sa kanyang fairings at meron tayo ritong matte finish na kaha sa kanyang chest. Pagdating naman dito sa ulo, mga brothers, meron tayo ritong gloss na windscreen. Alright, and then parang texturized na plastic dito para mag-highlights ang motor, Pagdating sa kanyang gray finish, Ang fender kaya mga brothers, flexible. Oy, pwede, Tsaka gusto ko yung approach ng fender. May air intake dito. Di ba? Tapos may mga butas-butas pa rito. I guess papunta talaga to sa makina. Yung position ng kanyang turn signal lights nandito sa ilalim. May quality na plastic at LED na yan, Ang kanyang headlight mga brothers, maganda rin ang plastic ng panglente niya, Makapal, So, apat yung kanyang projector lamp. Pailawin natin para makita nyo. By the way mga brothers, LED na ito. Ayan, naka-low beam siya ngayon. Same din sa MTX, naka-ilaw ito dito. And then yung high beam natin, iilaw na ng buo, di ba? Tapos may adjustment yan dito, hindi ako nagkakamali. Kung gusto nyong angat, gusto nyong baba, nasa inyo yan. Patayin natin para hindi tayo masilaw.
No? Pag-usapan naman natin yung daytime running lights niya, no? Ganda, parang kilay lang, oh. Oh, ganda. Ito lang gamitin mo sa araw, kitang-kita ka na eh. And then tapos nahati yan dito. Pagdating dito parang letter Y siya. O, di ba pag lumayo ka, oh, kitang-kita yung motor, oh. Alright, di ba? So, sangkap pa. Tayo na natin. Dito naman sa likod na bahagi ng motor, mga brothers, meron na naman tayo ditong simpleng taillight. Ayan, parang guhit lang siya. Tapos meron lang konti rito nga umangat pa. So wala namang special sa design niya. Yung turn signal lights niya rito, good thing flexible. Pailawin natin para makita nyo. So by the way, LED na rin pala yung taillight niya, mga brothers, at ang turn signal lights niya rito sa likod. No? Meron tayo ritong plate holder, may ilaw yung ating plaka rito. May reflector na rin para kita pagka tayo lumiliko. May reflector pa rito sa likod. No, ang fender niya rito, okay din, mahaba at may shape para hindi boring at flexible naman ito. Ngayon naman, i-high beam natin yung taillight para makita nyo. O, diba? Ganda. Okay, so kabilang side niya, mga brothers, makikita natin dito yung air filter ng motor. Ito. Okay na rin, solid na rin yung pagkaka-plastic nito na matte finish. Nandito yung panggilid ng makina, mga brothers, no? Matte finish na rin ito. Ayan, maganda yung pagkakapintura rito ng FKM, no? At meron tayong side stand kill switch para sa mga limot-limot magtiklop ng side stand, hindi tatakbo ang ating motor. Okay, parang naka-atras yung makina, no? Mostly pag nakikita ko nakasagad talaga yung panggilid dito, pero ito parang naka-atras eh, oh. No? Wala na nga lang siyang kickstart, mga brothers. No? Etong mattings niya, mga brothers, makapal naman, sabi ko nga kanina, at wala tayong option dito para tumapak dito, no? So dito lang, and then dito lang, no? Nasa inyo na. Kung malaking paa nyo, kaya-kaya naman accommodate nitong floorboard ng Pyro 175. Alright, upholstery check na. I think same approach lang ng MTX ang upholstery ng Pyro. Pero ito, isang texture niya lang siya at single tone siya, no? Stitches niya, isang white dito at isang black, no? Hindi siya dual stitches, no? Hindi kagaya dun sa MTX. But again, mukha namang matibay at malapad yung kanyang upuan. Mamaya damahin natin 'yan, no? At maganda yung kanyang upholstery, makapal. No, tingnan mo natin yung ilalim. Wow, laki ng underseat compartment, ha? Pero i-check natin ang isang classic Mokem helmet kung kakasya, mga brothers. No? Para malaman, no? Consider natin na parang full face siya pag nakababa yung kanyang visor. Kakasya kaya? Nako, parang negative. Nako, negative, mga brothers. Hindi kakasya ang isang full face o open face na helmet. I guess half face kakasya. Pero no worries naman, meron tayong helmet hook dito kung sakaling gusto nyo iwan yung helmet dito sa motor nyo. Okay. Okay, mga brothers, sa kanyang seat height meron nga pala itong 780mm at ang kanyang ground clearance naman is 150mm. By the way, mga brothers, abangan nyo yung bike fitting natin pagka nagkaroon na tayo ng performance review dito. Alright, no? So pagdating sa kanyang fuel tank, buksan muna natin para makita nyo. Ayan, na ganyan siya, no? Piplip siya, no? Meron siyang 8.2 liters, alright. So, malaking-malaki na to para sa isang 150cc na scooter, mga brothers. Malayo-layo na tatakbuhin nyo nito. Baka makakalimutan nyo na kung kailan kayo nagpagas, no? Sara na natin. Open muna natin para ma-check natin. Oh, madali na naman buksan. May gas pa to, Pwede nang tatakbuhin, Okay. At meron tayo ritong standard ignition. Ayan, at ito yung buttons ng fuel at saka seats. Meron tayong lug compartment dito, mga brothers. Check nga natin kung anong meron, no? So meron siyang sakto lang, no? I guess yung cellphone dito depende kung magkakasya. Pero maglagay na lang kayo ng cellphone holder para makapag-navigate kayo. Tapos meron tayo rito USB socket para makapag-charge kayo ng inyong mga cellphone o gadgets. Okay, mga brothers, umupo tayo ngayon dito sa Pyro 175 para damahin ang kanyang upuan, no? Malapad din, no? Halos hindi sila naglalayo ng MTX 150 pagdating sa comfort, no? At panipis siya dito pagpunta mo sa unahan. Okay, no? Nakalimutan ko i-side stand para ma-side stand check natin siya. Sandali nga, side stand nga natin. So mga brothers, ganito ang itsura ng isang FKM Pyro 175 pag naka-side stand. Dito natin yung tignan, no? So tama lang yung tilt niya at tama lang din naman yung pagkatindig niya. Hindi naman siya alanganin, no?
Meron kasi mga ibang mga motor talagang higang-higa pag naka-side stand, lalo na yung mga mabibigat. So, sakto lang ito. Check natin yung side stand foot. Kung okay ba, yan, papasok naman, Hindi naman siya diretso o papasok dito kasi alanganin nyo, natutumba kayo. Pag-grind nyo pa sa mga mekaniko kung gusto nyo pa siyang papapasok. Anyway, sakyan natin yung motor para makita natin ang kanyang meter panel dito. On na natin siya. Yan. Alright. So, meron tayo rito color display na digital meter, So, makikita natin dito mga brothers, meron tayong engine check. Nakailaw yan ngayon kasi nakahinto pa yung motorsiklo. Mamaya mawawala yan pag in-start natin. Meron tayong temperature check at high beam indicator dito. Kanayin nga natin. Ayan, diba? Left and right. Pinaghiwalay. Good thing. Pagdating dito sa screen, meron tayo ditong clock sa gitna, sa taas. And then, yung ating speed meter. Ating odometer. Touchscreen pala to. Touch feel siya. Ayan, Ayan, so meron siyang odometer tsaka trip 1 lang. Gusto mong baguhin. Alam ko, didiinan mo to kung gusto mong iset. Meron tayong RPM. Okay. Nandito yan. Kabilaan yan hanggang 10,000. Ang ating fuel meter. So, napaka-basic lang ng kanyang meter panel, mga brothers. At ang ating plastic dito, quality naman. Yung visor niya kahit papano, medyo tumaas naman ng konti para kahit nasa harapan natin yung araw, kita pa rin natin ang ating panel. Okay? So, meron tayo rito mga ordinary switches lang naman, mga brothers. Nothing fancy. Ang ating busina, halos parehas lang ng MTX. Kung maselan, pwedeng palitan. Left and right. Madali lang engagement. Ang ating standard na handle grips, nasakto sa isang large na kamay at meron lang siyang solid plastic na end bar dito. Diamond shape na side mirror. Yan, standard yan dahil papalayo naman. At standard lang din naman kanyang brake lever dito sa kaliwa. Okay? Sa kanan naman, meron tayo ritong kill switch ng scooter. Ang ating ilaw. Switches ng ilaw at ang ating electronic starting. So, ang ating starting handle grip niya, same approach, pati rin din dito sa kabila. Brake lever niya, standard din ito at hindi ito na-adjust. And also, same din lang naman yung side mirror sa kaliwa. Kasi pag hindi, masagwa. Okay. Okay, may kabigatan i-center stand yung Pyro 175 kasi may timbang siya na 124 kg pagdating sa kanyang curb weight. But again, I think it's normal lang naman kasi malaki talaga yung scooter. Pag nakita nyo in person, malaki yung pangangatawan niya. So ngayon naman mga brothers, check natin yung harapang parte ng motorsiklo. Meron tayo ritong conventional telescopic fork at ito ay gumagamit ng dual piston pot caliper sa kanyang preno na naka 240mm disc rotor. So ito po, hindi to ABS mga brothers, censored po ng kanyang speed meter yan. So meron tayo ritong wheel mags na 14 inches at meron tayong tire size na 100 by 80 na tubeless ang goma. Okay, kabilang side, punta natin para makita nyo. Ayan, ano bang klaseng mags ang nilagay dito? So meron tayo ritong 3 spokes at nahahati siya sa dalawa, para siyang 6 na spoke na dito. Ganda naman, sporty tignan. Punta tayo sa likod. Meron tayo ditong dual shock na makikita. And by the way, adjustable po yan kung gusto nyo pa-adjust. Pero ngayon, naka-standard yan as a factory reset. Okay, naka-disc brake na rin ito at dalawa rin yung kanyang piston pad caliper sa preno. 220 disc rotor millimeter naman ito mga brothers. Ayan, mas maliit. Ganun naman talaga, mas malaki dapat sa unahan para mas maganda ang stopping power dahil nandun ang bigat pag nagpipreno. Same din ang approach ng mags nito at naka 14 inches din ito mga brothers na may sukat na 120 by 70. Sabi ko nga, tubeless na ito at quality naman ang gulong kahit papano para hindi na kayo magpalit. Pwede nyo nang pudpurin. May tire hugger tayo dito mga brothers. Mahaba-haba na rin. At maganda na rin tong proteksyon para hindi basta-bastang maputikan ang ating underneath at maprotektahan ng mga components dito sa makina. Alright. Okay mga brothers, pinagagana na nga ito ng isang 175cc single cylinder, single overhead cam na dalawa yung valves niya. Of course, air-cooled dito kasi mababa lang naman kanyang compression ratio. So hindi naman ganong kainit yung makina niya. At saka nakabelly pa niyan mga brothers, isa yan sa mga naglalamig
sa makina. So meron nga pala ito mga brothers na power ratio na 11 horsepower at 8,000 RPM. Pagdating naman sa kanyang torque, meron itong 11 Nm at 6,000 RPM. Okay mga brothers, for me, pretty decent na yan para sa isang sport scooter na budget way. No? So kung naghahanap ka naman talaga na mas malataas pa, di pwede ka naman gumaw sa mga matataas ang specs. Okay, wala naman pilitan dyan mga brothers. Alright. And by the way mga brothers, sa mga tatanong, fuel injected na rin ito, kaya naman sigurado makakatipid tayo sa gas kahit 175 na siya, na hindi naman tayo mabibitin pagdating sa kanyang power. So ano na nga mga brothers, nakaikot na nga tayo dito sa bagong sport scooter ng FKM. Ito nga yung Pyro 175. Comment nyo naman kung anong masasabi nyo sa motor na ito. Tapos yung kanyang presyo pagdating sa cash, nandyan naman sa screen. At depende pa yan sa presyuhan pagdating sa mga dealers niya. No? Iba-iba kasi yan. Yung malalayo, mas mataas na yung presyo dahil may shipping fee pa yan pag dinadala sa kanila. And also yung terms mga brothers, inquire nyo na lang, nandyan naman sa description o nasa comment section ang kanilang mga dealers para sa mga gusto magtanong pagdating sa installment. Okay? So mga brothers, share nyo naman ang ating episode dyan sa Facebook. Baka kayo ang mapili ko bigyan ng GCash every week. No? So kung mas marami kayo masishare, mas mataas ang chance nyong mapili ko kayo at mabigyan kayo ng GCash allowance. Sabi nga nila. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers, mag-subscribe na kayo. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated dahil itong motor na ito ay sasakyan pa natin for the performance review. So mga brothers, dito na muna. Until next time, ako po si Art. Ride safe and cheers!